Kabanata 731. Napatawa si Zacarias matapos marinig ang sinabi ni Sheila. Mahal kong anak, nagkaisip ka na. Dati ay matigas ang ulo mo at ayaw mong aminin ang pagkatalo mo. At ngayon, hindi ka na ganoong klase ng bata. Tama na ang pagpuri mo sa akin. Si Severin ay nangangailangan ng mas malaking entablado. Ang isang babae mula sa maliit na lungsod gaya ko ay hinding-hindi makakahabol sa kanya. Nang maisip iyon ni Sheila, gumaan ang pakiramdam niya. Mas mabuti na maging magkaibigan na lang kami. Aalis na ako bukas. Ang mga alkalde mula sa iba't ibang panig ng South County ay dadalo sa panunumpa ng bagong gobernador. Magiging napaka-engrande nito. Sa tingin ko, tanging mga alkalde mula sa malalayong lungsod at maliliit na bayan ang hindi makakadalo sa kaganapang ito. Alam nila na wala silang tsansa kahit pumunta pa sila. Ngunit ang natitirang mga alkalde ay tiyak na pupunta. Napangiti si Zacarias at nagsabi, ano sa tingin mo? Gusto mo bang sumama? Kapag pumunta ka, makikita mo si Severin doon. Nang malaman ni Sheila na pagkakataon iyon upang makita si Severin, natuwa siya ng labis at kumislap ang mga mata. Talaga, gusto kong pumunta, pero hindi dahil gusto kong makita siya. Narinig ko na ang Southlink City ay isang malaking abalang metropolis. Gusto kong makita iyon. Halatang halata ang tunay na intensyon ni Sheila ngunit hindi siya nilantad ni Zacarias. Ngumiti siya at nagsabi, kung ganoon, aalis tayo bukas. Ngunit kailangan mong maging mahinahon habang naroon tayo. Ito ay Southlink City at napakaraming tao ang hindi natin dapat masagasaan. Kahit na ako ang alkalde ng Brookborn, kailangan pa rin nating magpakumbaba habang naroon tayo. Sige, naiintindihan ko. Halatang gumanda ang pakiramdam ni Sheila. Sa parehong oras, nakahinga na rin ng maluwag si Claude ng Emerald Cloud Gang. Nagsalita siya ng may malapad ng ngiti, ayos. Nabigla ako nang wasakin ng Draco Hall ang Cedar Gang. Ngayon na nagpaplano silang lumipat sa Southlink City, wala nang ibang puwersa sa underground dito maliban sa atin. Maaari na tayong magpalawak ng ating kapangyarihan ngayon. Napangiti ang dakilang matanda. Oo, tama ang naging desisyon mo. Mabuti na lang at hindi natin pinagalit si Severin o ang Draco Hall. Kung ginawa natin iyon, siguradong wala na ang Emerald Cloud Gang ngayon. Dahil lilipat na sila, ibinenta nila ang kanilang mga bar sa atin sa murang halaga. Napakaganda ng nakuha nating deal. Tumango si Claude na kontento. Oo, sa wakas ay makakahinga na tayo. Si Severin ay isang taong may pambihirang talento. Kailangan niya ng mas malaking espasyo. Para sa akin, sa tingin ko hindi siya magtatagal sa Southlink City. Sobrang taas ng kanyang talento para manatili doon ng matagal. Ibig mong sabihin siya ay... Biglang pumasok sa isip ng dakilang matanda ang isang ideya na nagpainto sa kanya at napaigik. Ayon sa mga tsismis, may mga mandirigma mula sa mga nakatagong pamilya o sekta na paminsan-minsang pumapasok sa mundo ng karaniwang tao upang magsanay. Baka nga isa si Severin sa kanila. Matapos kumain sina Severin at ang iba pa, umalis na sila ng restaurant sakay ng kotse. Habang pinapanood nilang lumisan si Severin, tumingin si Glenn kay Rachel at ngumiti. Rachel, ano sa tingin mo kay Severin? Walang pag-aalinlangang sumagot si Rachel, mabuti. Isa siyang mabuting tao, magaling sa lahat ng larangan. Siya ay gwapo, may mataas na antas ng kaalaman, mapagpakumbaba, at pambihira ang talento. Pagkatapos noon, napakunot ang kanyang noo at nagtanong, bakit mo naman natanong iyon? Napatawa si Glenn, kung sa tingin mo ganoon siya kabuti, bakit hindi ka gumawa ng hakbang? Gusto ko sana siyang maging bayaw ko. Isipin mo, mabuting tao siya at siya ang nagligtas sa iyo. Hindi ba dapat pakasalan mo siya bilang pasasalamat? Nang marinig iyon ni Rachel, namula siya. Agad niyang iginala ang kanyang mga mata sa kanyang kapatid. Loko ka talaga. Ano bang pinagsasabi mo? May asawa na siya. E ano ngayon? Tignan mo ang mga alkalde. Lahat sila ay may mga kabit. Bawat mayaman at makapangyarihang lalaki ay may higit sa isang asawa. Dahil iniisip mong napakatalino niya, wala namang masama kung maging kabit ka niya, biro ni Glenn. Tama na, tigilan mo na yung kalokohan mo. Babatukan talaga kita pag nagpatuloy ka, banta ni Rachel sabay hawak ng kamao.
Nakita iyon ni Glenn at agad na tumakbo palayo. Habang lumilingon pabalik, gumawa pa siya ng nakakatawang mukha. Paano mo malalaman kung hindi ka susubok? Sa tingin ko talaga napakabuti niya. Basta, may basbas ako. Nang makalayo na si Glenn, napakunot ang noo ni Rachel at bumulong sa sarili. Alam kong mabuting tao siya pero hindi ako karapat-dapat para sa kanya. At saka, siya ang boss ko. Pagkatapos noon, umiling siya. Ano ba itong iniisip ko? Diyos ko, tigilan ko na nga. Ayokong magkaroon ng elangan sa pagitan namin na pati pagiging magkaibigan ay mawala pa. Sa pagtitipon, marami silang nainom na alak. Nakaramdam ng pagkahilo si Diane kaya agad siyang nakatulog. Naiinip si Severin kaya inilabas niya ang furnace upang ipagpatuloy ang paggawa ng gamot. Ngayon na mas mataas na ang tsansa niyang makagawa ng first grade medium rank, handa na siyang subukan ang paggawa ng first grade high rank na gamot. Ang first grade high rank na gamot ay isang mabisang pills para sa isang profound master na may mataas na antas. Madali nitong mapapataas ang isang level 8 o 9 na profound master tungo sa pagiging level 1 warrior king. Isipin na lang kung gaano kahalaga at kabilis maubos ang isang first grade high rank na gamot. Matapos ang 5 beses na pagsubok, nabigo si Severin. Gayunpaman, nakakuha siya ng maraming karanasan mula sa mga pagkabigo at natuklasan niyang hindi na siya nalalayo sa matagumpay na paggawa ng isang first grade high rank na gamot. Naging masaya siya sa natuklasan. Napangiti siya habang unti-unting tumataas ang sulok ng kanyang labi. May tiwala sa akin si Uncle Master. Siguro kasi alam niyang isa akong henyo sa paggawa ng gamot. Talagang imposible ang misyon na mapaabot ang lahat ng Hall Master sa level 9 Warrior King sa loob lamang ng 1 taon. Gabi na kaya tumigil na si Severin sa ginagawa at naligo muna bago matulog. Kinabukasan, nagpatuloy siya matapos mag-agahan at tiyakin na wala na siyang ibang dapat gawin. Nang halos tanghalian na, lumitaw ang ngiti sa mukha ni Severin. Itinaas niya ang kanyang palad at mula sa kaldero ay lumipad ang isang bilog at makinang na gamot na lumutang sa kanyang harapan. Haha, nagawa ko, isang first grade high rank na gamot. Habang tinitignan ng gamot sa kanyang harapan, napuno ng pananabik ang mga mata ni Severin. Alam niyang kung nagawa niyang makalikha ng una, hindi na magiging problema ang paggawa ng mas marami pa. Ang gamot na ito ay tila isang himala at tunay na makakatulong kina Larry, Gracie, at sa mga hindi pa naaabot ang antas ng Warrior King upang mapabilis ang kanilang pag-usad hanggang sa maging Warrior King din sila. Maraming malalakas na tao ang naninirahan sa South Link City. Gayunpaman, gaya ng ibang lugar, hindi rin ganoon karami ang mga Warrior Kings dito. Karamihan sa kanila ay nananatiling Grandmaster o Profound Master pa lamang. Kung kaya niyang gumawa ng gamot ng sarili niya, ibig sabihin ay madali niyang matuturuan ang marami upang maging level 1 Warrior Kings. Napakaganda nito. Magpahinga muna ako at itutuloy ko pagkatapos ng tanghalian. Maingat na itinabi ni Severin ang gamot bago bumaba. Ang South Link City ay isang malaking syudad. Pumunta kami sa ilang shopping malls at nakakita ako ng maraming damit na gusto ko. Pagkalabas niya ng villa, nadatnan niya sina Megan at Felicia na kagagaling lang at may bitbit na ilang shopping bags. Halatang galing sila sa pamimili. Tinitigan sila ni Severin at napangiti ng mapait. Nay, Megan, huwag muna kayong lumabas ng walang bodyguards. Sa tingin ko dapat mag-hire pa kami ni Diane ng mga bodyguards. Sa ngayon, kulang pa ang bilang ng ating mga bantay. Ipinanlakad ng mata ni Felicia si Severin. Huwag kang mag-alala, dito lang naman kami namili sa paligid. Wala naman kaming inawi kaya walang gugulo sa amin. Pag-isipan mo nga ang sinasabi mo at isipin mo ang mga ordinaryong tao na naninirahan sa lungsod na ito. Paano sila makakalabas kung hindi sila makaka-afford ng bodyguard? Saglit na napatahimik si Severin at wala siyang maisagot. Tanging isang nahihiyang ngiti ang naibigay niya. Pero sa tingin ko mas ligtas pa rin kung may bodyguards na nagbabantay sa inyong dalawa. Ang mga alahas na suot ninyo ay napakamahal. Paano kung may magnanakaw na tumangkang dukutin ang mga iyon? Hindi naman kayo marunong lumaban para ipagtanggol ang sarili ninyo. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa may entrada. Surina, sabi ng mga tao ko ito ang mga villa na binili ng hambog na iyon. 20 villa lahat.
Palibutan natin ito, sigurado akong nandito siya. Sa labas ng pinto ay isang babae na nakasuot ng puting bestida. Walang iba kundi si Suga, isa sa matatandang babae na pinahiya ni Severin kahapon. Mapanuyang ngumiti si Surina, nilapastangan niya ako, siguro gusto niya talagang mamatay. Ipapakita ko sa kanya ang kapalit ng pambabastos sa akin. Ngayong araw, nagsama siya ng maraming tauhan. Isa sa kanila ay ang Elder mula sa Namvale Mansion. Bukod sa Elder, may dalawa pang Level 1 Warrior Kings. Samantalang ang Elder naman ay isang Level 3 Warrior King. Hindi maikakaila na mas kahanga-hanga at mas malakas ang pangkalahatang puwersa ng Namvale Mansion kumpara sa Brookbourne Mansion o Riverson Mansion. Ma'am, bakit walang nagbabantay dito sa pinto? Hindi ba siya kayang mag-hire ng bodyguard? Biro ng isa nang makita na walang nakatayo sa harapan ng pinto. Napangiti si Surina. Sino ba ang nakakaalam? Baka napilitan lang siyang bilhin ang mga vilya na ito at naubos na ang pera niya kaya wala na siyang pambayad sa mga bodyguards. Haha! Matapos iyon, pumasok na si Surina at ang kanyang grupo. Dahil sinamahan ni Lily at ng iba pang bodyguard sina Judith at ang mga Shanahan sa pag-alis, at walang bantay na naiwan sa mga vilya. Nang mapansin ni Severin ang grupo ng mga tao na papalapit, napakunot ang kanyang noo. Ang kabit ng alkalde ng Namvale. Hindi ba't tinuruan na kita ng leksyon kahapon? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magpakita rito ngayon? Galit na tanong ni Severin, alam niyang naroon sila upang manggulo. Noon niya napansin na mahigit 20 ang kasama nila at 3 sa kanila ay mga Warrior Kings. Maganda ang memorya mo at naalala mong ako ang kabit ng alkalde ng Namvale. Malakas na tawa ni Surina. Sayang lang, napakatanga mo. Bakit hindi ka tumakas matapos mo akong bastyusin? Bakit ka pa nagpalipat at nanatili rito? Sa tingin ko, talagang gusto mo nang mamatay. Haha, hindi ako natatakot sa iyo. Bakit ako tatakbo? Sagot ni Severin na nakangisi. Hindi ako aalis at dito ako titira. Wala na akong gana pang makipag-usap sa iyo. Ipapakita ko na lang sa iyo kung ano ang kapalit ng pambabastos mo sa akin. Singhal ni Surina. Severin, sino sila? Kaibigan mo ba sila? Bago pa magsimula ang gulo ng dalawang panig, lumabas mula sa villa sina Felicia at Megan at lumapit sa kanila. Mapait na ngumiti si Severin at ipinaliwanag, Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga ganitong klase ng tao. Ako rin, sagot ni Surina. Nang makita niya si Megan, napansin niya agad. Aba, bata, hindi ko alam na parehong magaganda ang mga asawa mo. Yung kahapon ay napakaganda, at pati itong isa ay maganda rin. Swerte mo talaga. Napakunot ang noo ni Megan. Agad siyang nag-react at naglinaw, Hoy, bayaw ko siya, hindi ako asawa niya. Oh, kaya pala hipag ka niya. Napangisi si Surina. Hindi pa kasal ang anak ko. Maganda ka naman. Bakit hindi mo ipakiusap sa bayaw mo na humingi ng tawad sa akin? Ipapaasawa ko sa iyo ang anak ko at magiging isang malaking pamilya tayo. Kapag ganoon, kakalimutan ko na ang nangyari kahapon. Sa panaginip mo lang, irap ni Megan. Kitang-kita niyang masama ang ugali ni Surina at wala siyang balak mapang-asawa ang anak ng isang masamang tao. Sok, binigyan na kita ng pagkakataong magkaroon ng mas magandang buhay pero ayaw mo. Sige. Iwinasiwas ni Surina ang kanyang kamay na tila wala siyang pakialam. Kapag naging gobernador ang asawa ko, sa tingin mo ba hindi makakahanap ang anak ko ng mas magandang babae kaysa sa iyo para gawing asawa? Nagulat si Felicia nang marinig iyon. Pangarap niyang maging gobernador si Severin. Paano nasabi ng babaeng ito na ang asawa niya ang magiging gobernador? Hindi na siya nakatiis at nakisali sa pagtatalo. Ano bang pinagsasabi mo? Ang asawa mo ang magiging gobernador. Nanaginip ka yata. Ang manugang ko ang siyang itatalaga bilang gobernador. Manugang mo, nagulat si Surina. Kasunod noon ay napangisi. Haha, saang lungsod ba kayo galing? Ang lakas ng loob ninyong agawan ng posisyon ang asawa ko para maging gobernador. Taga Brookbourne kami. Anong masama doon? Sa una ay medyo kinakabahan si Felicia. Ngunit agad na pumasok sa isip niya ang malapit na ugnayan ni Severin sa War God at nagbigay iyon ng lakas ng loob para masigaw niyang pabalik kay Surina. Kabanata 735. Haha,
Brookborn, ganyan kaliit na lungsod at may lakas pa kayo ng loob na sabihing may tsansa kayo. Bago pa makapagsalita si Surina, nauna nang sumagot si Suga. Iyan ang pinakamababaw na biro na narinig ko. Nagtawanan din ang mga taong kasama nila. Lubos na nagalit si Felicia. Bilang isang taong mataas ang tingin sa sarili, hindi niya matanggap na pagtawanan ng ganoon karami. Ano bang pinagtatawanan ninyo? Totoo ang sinasabi ko. Siya ang manugang ko, si Severin Foylet. Siya ang magiging gobernador ng South County pagkalipas ng bukas. Pagkatapos noon, ang lugar na tinatapakan ninyo ay magiging bagong South County Mansion. Haha, nakakatawa, hindi nyo ba alam? Ang bagong itatalagang gobernador ay kailangang manggaling sa listahan ng mga alkalde ng county na ito. At karaniwan, ito ay mula sa malalaking lungsod. Bukod sa mas maunlad ang mga ito, ang gobernador ay dapat may malalakas na tao sa kanyang lungsod at may malapit na koneksyon sa mga war god. Hamalakhak si Surina at tinitigan si Felicia ng may paghamak. Kaya tigilan mo na ang pangangarap. Surina, tigilan na natin ang satsat at bugbugin na natin sila. Nawalan na ng pasensya si Suga. Ayos lang, wala rin naman akong ginagawa, natatawang tugon ni Surina. Kamakailan, malakas ang pag-unlad ng Namvale. Sa lahat ng lungsod, kami ang nangunguna. At higit sa lahat, nakipaghapunan na ang asawa ko kay Callum. Hapunan lang iyon. Kilala rin namin ang war god. At malapit ang ugnayan namin sa kanya. Mariing tugon ni Felicia habang pinipigilan ang inis. Natakot si Severin na baka hindi sinasadyang mabunyag ni Felicia na ang mga war god ay mga estudyante niya, kaya agad niyang pinutol ang usapan. Nay, bakit mo pa siya pinapatulan? Mga taong gaya niya ay walang alam. Ano ang sinabi mo? Bugbugin siya. Sa wakas ay tuluyang nagalit si Surina at pasigaw na nagutos. Ngayon, hindi nagpanak ang tatlong warrior kings at nanatili lamang sa kanilang pwesto. Ang plano nila ay hayaang subukan muna ng iba ang kakayahan ni Severin bago sila kumilos. Ilang sandali lang matapos magsimula ang iba sa laban, ilang segundo lang ang lumipas ay nakahandusay na silang lahat sa lupa matapos sipain ni Severin. Mr. Mario, mga tagapagtanggol, mukhang kayo na ang kailangan para lumaban. Wika ni Surina matapos siyang mabigla. Walang problema, sagot ni Mario sabay hampas ng kamao at sumugod kasama ng mga tagapagtanggol. Sa kasamaang palad, hindi kayang tapatan ni na Mario at ng kanyang mga kasamahan si Severin kahit pa nagsanib puwersa sila. Bam, bam, bam. Maya-maya lang pareho rin ang kanilang sinapit sa iba, na bumagsak sa sahig at nagdurugo ang bibig. Ma'am, napakalakas niya. Kahit pa nandito ang dakilang matanda at iba pang mga elder, hindi pa rin nila siya matatalo. Mariing pahayag ni Mario habang pilit na bumabangon. Namutla ang mukha ni Surina. Hindi niya kailanman inisip na magiging ganoon kalakas si Severin sa ganoong kabatang edad. Ikaw, maghintay ka lang. Kapag naging gobernador ang asawa ko, ipapataas ko ang buwis ng Brookborn Mansion. Pagbabanta ni Surina habang halatang nagugulat pa rin. Mapait na ngumiti si Severin matapos marinig iyon. Pasensya na, taga Brookborn ako pero hindi ako miyembro ng Brookborn Mansion. Haha, hindi ka miyembro ng Brookborn Mansion. Hindi mo ba naaalala kung paano nagyabang ang biyenan mong magiging gobernador ka raw? Grabe, ang galing niyang magsinungaling. Ipinulupot ni Suga ang kanyang mga kamay at tinitigan si Felicia nang may pangungutya. Hindi nahihiya ang isang tao kahit nabuking na ang kanyang kasinungalingan. Mukhang gusto niyong dalawa na bugbugin ko kayo. Inikat ni Severin ang kanyang kamao habang nakatitig sa dalawang babae. Hintayin niyo lang yan. Natakot si Surina kaya umatras siya ng dalawang hakbang bago agad na tumalikod at dali-daling umalis. Pinanood ni Severin ang kanilang pag-alis at mapait na ngumiti. Haha, Severin, nandito kami. Pabalik na sana si Severin sa villa nang may isa pang grupo ng mga tao ang dumating. Lumingon siya at nakita na sina Gracie, Roland, at ang iba pa. Kayo lang bang iilan ang nandito? Tanong ni Severin na may pagtataka. Siyempre hindi, dahan-dahan naming inililipat lahat ng tao at gamit dito. At nakahanap din kami ng lugar na hindi kalayuan dito, sagot ni Gracie. Pagkatapos ay tumawa siya muli. Kakatawag ko lang kina Larry at Mick.
Sabi nila darating sila mga 2 o 3 oras mula ngayon. Tumango si Severin na labis na nasiyahan matapos marinig iyon. Sige, ayusin muna ninyo ang lahat at huwag makikipag-away sa kahit sino. Alagaan ninyo ang inyong mga tao. Kung kailangan ninyo ako, tawagin lang ako. Sige, naiintindihan ko, sagot ni Gracie na may ngiti. Bakit hindi mo ba kami iimbitahan sa loob? Ngumiti si Severin. Oo nga pala, syempre, siguradong pagod na kayo sa biyahe. Halina kayo sa loob. At dinala ni Severin ang mga ito sa villa. Nang sila'y nakapahinga na, sinabi ni Severin, "Oh, dumaan kayo sa akin pagkatapos ng ilang araw. May ipapasa akong magandang bagay sa inyo." "Haha, inaabangan ko na yan." Tawa ni Gracie. Nakaupo siya sa tapat ni Severin at kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatingin dito. Si Felicia na nakikinig sa kanilang usapan ay agad na hinila si Megan palabas ng bahay. Pagkalabas nila, sabi ni Felicia, "Megan, bakit parang naramdaman ko na nakikipag-usap si Gracie kay Severin na para bang boss niya ito? Parang kailangan niyang iulat ang lahat sa kanya." Nagulat si Megan nang marinig iyon. "Ramdam mo rin ba?" "Ramdam ko rin pero akala ko ako lang ang nakakapansin." Umiling si Felicia. Hindi. Sa tingin ko hindi lang sila basta magkaibigan. Sa palagay mo ba nasa ilalim din ni Severin ang Equus Hall?" Napasinghap si Megan at mabilis na umiling. "Hindi ko akalaing ganoon. Malayo ang Brookton sa Brookbourne. Kamakailan lang din sila nagkakilala. Siguro alam lang niya kung gaano kalakas si Severin kaya gusto niyang makuha ang loob nito." Isa siya sa mga taong nakakaalam na si Severin ang pinuno ng War Gods. "Tama ka rin dyan," pagtango ni Felicia. Kahit sino pa, lahat ng nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Severin ay gugustuhing makuha ang pabor niya, kasama na ang Sanchez. Kaya nga't hindi sila tumitigil sa pag-aalok ng alak sa kanya noong kasal. "Oh, Diyos ko, Ginoong Mario. Ano ang nangyari? Sino ang tumalo sa iyo?" Tanong ni Regan na puno ng gulat. Nang bumalik sina Surina at ang iba pa sa kanilang tinutuluyan, nakasalubong nila si Regan, ang alkalde ng Namvale, at ang iba pang matatanda. Kumunat ang noo ng dakilang matanda. "Ano ang nangyayari? Mario, isa kang antas 3 haring mandirigma. Sino ang makakatalo sa iyo ng ganyan? Mayroon ka bang na-offend na makapangyarihang pamilya mula sa lungsod na ito?" Umiling si Mario na tila wala nang magawa. "Hindi. Inapisigi ng Surina kaya dinala niya kami upang maghiganti. Pero napakalakas ng batang iyon. Sa tingin ko ay kasing lakas siya ng isang antas 5 haring mandirigma. Pero hindi ko sigurado kung siya nga ay antas 5. Ang sigurado lang, mas malakas siya kaysa sa akin." Antas 5 haring mandirigma. Kumibot ng ilang ulit ang bibig ng dakilang matanda. Siya ang pinakamalakas sa mansyon ngunit antas 4 lamang siyang haring mandirigma. Kaya kung totoo ang sinabi ni Mario, hindi rin niya matatalo ang lalaki. "Sino ang nang-api kay Surina?" Galit na tanong ni Regan habang madiing sinuntok ang kanyang palad. Pagkatapos ay lumapit siya kay Surina at hinawakan ang kamay nito. "Surina, may ginawa ba siyang masama sa iyo? Hinaras ka ba niya? Siya ba ay..." Malinaw na kumpiyansa si Regan sa kagandahan ni Surina. Dahil dito ay naisip ni Surina ang gwapong mukha ni Severin. Iniisip niya, kung gugustuhin ako ng batang iyon, kusa akong pupunta sa kama niya. Hindi niya na kailangang pilitin ako. Gayunpaman, mapait siyang ngumiti. "Mahal, ano ba yang sinasabi mo? Hindi yun ang ibig sabihin ni Ginoong Mario. Ininsulto niya ako. Ang totoo kasi nang pumunta kami kahapon para bumili ng villa." Mabilis na ipinaliwanag lahat ni Surina. Hayop na iyon. Isa siyang tunay na siga." Singhal ni Regan matapos marinig iyon. Sa tingin ba niya'y hindi siya matitinag dahil lang mataas ang antas niya? "Ako'y isang alkalde lamang ng Namvale sa ngayon. Pero sino ang nakakaalam? Maaaring maging gobernador ako sa hinaharap. Kapag nangyari iyon, maraming makapangyarihang pamilya at mga nag-iisang mandirigma ang pipila upang makapagsipsip sa akin. At madali na lang para sa akin ang bumuo ng koneksyon sa mga Diyos ng digmaan." Pagkaraan ng saglit, nagpatuloy siya. "Kapag nagkaroon ako ng mga koneksyong iyon, madali na lang humanap ng mga malalakas na lalaking tutulong sa atin. Tandaan muna natin ang insidenteng ito at ipapakita natin sa kanya ang kanyang lugar sa tamang oras."
Lumapit si Suga. Tama iyon. Hindi mo alam kung gaano siya kayabang. Kahit sinabi naming ikaw ang alkalde ng Namvale, wala siyang pakialam. Sinabi pa nila na malapit sila sa mga Diyos ng digmaan at siya raw ang susunod na gobernador. Haha, paano kaya siya magiging gobernador kung hindi pa nga siya alkalde? Haha, napakarami ko nang nakilalang ganyan. Sobra silang mataas kung makapag-isip kahit kaunti lang ang pera at kapangyarihan nila. Hindi magtatagal, sila rin ay babagsak dahil sa sariling kay-abangan. Tumawa si Regan at niyakap si Surina. Mahal, pasensya na, hindi muna natin siya pwedeng kalabanan ngayon. Huwag kang mag-alala, babalikan natin siya sa tamang panahon. Okay, ikaw talaga ang pinakamahusay. Tumakbo si Surina sa mga bisig ni Regan at nagsalita sa malambing na tinig. Samantala, pumunta sina Diane, Judith, at ang iba pa sa mall kasama sina Lily at ang mga bodyguard na nagbabantay sa kanila. Noon ay may isang lalaking umiinom ng kape sa cafeteria. Hindi sinasadyang napansin niya si Diane at ang iba pa. Nang makita niya si Diane, agad siyang napasigaw sa gulat. Hindi maaari. Bakit sila nandito? Nandito ba sila para sa isang negosyo? Ang lalaki sa cafeteria ay walang iba kundi si Edward. Tumakas siya mula sa syudad, dala ang pera at maraming alahas nang mapansin niyang hindi na pabor sa kanya ang sitwasyon. Nang umalis ang mga Horsefield sa Brookborn, pumunta sila sa South Link City para magsimula ng bagong negosyo. Bagamat may mahigit $7 milyong silang yaman, sapat na lang ang natira para makabili ng maliit na bahay at kotse, at makapagtayo ng maliit na negosyo. Mas maganda pa rin ang kalagayan nila kaysa sa karaniwang tao, pero malayo na iyon kumpara sa marangyang buhay nila noon sa Brookborn. Dahil dito, nahihiya si Edward sa sarili niya. Tuwing gabi ay pinapangarap niyang mapatay si Severin. Kung hindi dahil kay Severin, hindi sana naging ganito kamiserable ang buhay niya. Hindi sana siya nagdadalawang isip kapag bumibili ng damit o kahit isang basong beer sa bar. Napabulalas siya, sila nga talaga. Bakit nandito sila? Nasa harap niya ang isang nakatatandang kamag-anak. Nakasimangot ito, Mr. Edward, kailangan nating mag-ingat sa mga susunod na araw. Baka nandito lang sila para magbakasyon at aalis din pagkalipas ng ilang araw. Mabuti pang manatili tayo sa bahay at huwag munang lumabas. Kapag natuklasan nila tayo, malaking problema ang aabutin natin. Baka patayin pa nila tayo. Pero pagkakataon din ito, pagkakataon ko na patayin si Severin. Hindi ko hahayaang mawala ang tsansang ito. Mariing kagat labi ni Edward, hindi maitago ang galit. Sumagot ang nakatatanda, pero masyadong malakas si Severin. Sa tingin ko isa siyang warrior king. Ang pinakamalakas lang sa pamilya natin ay Profound Master. Hindi natin siya kayang talunin. Madaling sabihin ang pumatay, pero mahirap gawin. Magpadala ka ng tao para sundan si Diane at ipaalam sa akin kung saan sila titigil. Siguro hindi ko siya kayang patayin, pero kaya ng mga Zavala. Nagngangalit ang ngipi ni Edward habang nagpasya. Akala ko ba hindi mo gusto ang dalagang anak ng Zavala? Parang baboy na ang taba niya. At iniiwasan mong makita siya. Hinulaan ng nakatatanda ang naiisip ni Edward. Tumayo rin si Edward at malamig na ngumisi. Hindi mahalaga, basta't mapapatay nila si Severin at makaganti ako, ayos lang na maging live-in son-in-law nila. Isa silang second-tier upper-class family dito sa syudad. Anong masama kung maging manugang nila ako? Kapag nagka-pera ako sa hinaharap, pwede pa rin akong kumuha ng kerida ng palihim. At kapag dumating ang tamang oras, makakahanap ako ng pagkakataon na matulog kasama si Diane. Alright, susundan ko na sila ngayon, baka mawala pa sila sa paningin ko. Napabuntong hininga ang nakatatanda matapos marinig ang sinabi ni Edward at agad na lumabas ng cafeteria. Nang makaalis ang nakatatanda, kinuha ni Edward ang kanyang telepono para tawagan si Mia, ang dalagang anak ng mga Zavala. Mr. Edward, anong dahilan at tumawag ka sa akin? Nakaupo si Mia sa sofa habang kumakain ng merienda nang tumunog ang kanyang telepono. Halos 200 libra ang timbang niya. Nang makita niyang si Edward ang tumatawag, kumislap ang kanyang mga mata. Pag-ibig sa unang tingin ang naramdaman niya noong una niyang makita si Edward. Sayang lang at hindi siya pinapansin ni Edward kahit anong gawin niya para mapasaya ito. Naiwan siyang walang masabi.
Ngumiti si Edward. Mia, kung mapapatay mo ang taong ito para sa akin, magiging nobyo mo ako. Hindi ko nga alintana kung magiging live-in son-in-law pa ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Totoo ba yan? Sobrang na-excite si Mia matapos marinig yun. Agad siyang tumalon mula sa sofa. Kahit malaki ang pangangatawan ni Mia, marami pa ring mayayamang kabataan ang gustong makuha ang yaman ng kanilang pamilya. Mas naging interesado pa dahil siya lang ang nag-iisang anak na babae. Kaya maraming binata ang gustong manligaw sa kanya para mas mapadali ang buhay nila. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng kanyang atensyon hanggang sa makilala niya si Edward, kung saan agad siyang nabighani. Sa unang pagkikita nila, nilapitan ni Mia si Edward nang hindi pa alam ni Edward ang tunay niyang pagkakakilanlan. Hindi nagpakita ng anumang pagkasuklam si Edward at nakipag-usap pa ito sa kanya na parang kaibigan lang. Dahil doon, naniwala si Mia na mabuting tao si Edward. Pero hindi magiging madali ang patayin siya. Magaling siyang lumaban. Wala pang antas sa ibaba ng Warrior King ang makakatalo sa kanya. Matapos mag-isip ng mabuti, binalaan ni Edward si Mia. Ngumiti si Mia. Huwag kang mag-alala. Magdadala ako ng ilang Warrior Kings at papatayin siya para sa iyo. Ilang minuto pa ang lumipas, 3 kotse ang huminto sa harap ng cafeteria kung saan naroon si Edward. Bumaba si Mia mula sa unang kotse at mabilis na pumasok para hanapin si Edward. Edward, totoo ba ang sinabi mo? Talaga bang magiging live-in son-in-law ka, ang maging asawa ko, pagkatapos kong patayin ang taong iyon? Tanong ni Mia na punong-puno ng kasabikan. Tumango si Edward. Ang taong iyon ang dahilan kung bakit nalugi ang pamilya ko at kung bakit ako napilitang umalis sa Brookborn at pumunta rito. Kailangan ko siyang mamatay. Kung mapapatay mo siya, pakakasalan kita. Yehey! Tuwang-tuwa na sigaw ni Mia na parang bata at itinuro ang labas. Nagdala ako ng 6 na Warrior Kings. Ang 2 sa kanila ay level 3 Warrior Kings. Ano sa tingin mo? Dapat madali na lang para sa kanila na patayin ang kaaway mo. Tuwang-tuwa ang naramdaman ni Edward nang marinig yun. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung gaano kalakas si Severin. Noon pa man, kumuha na siya ng mga mamamatay tao para paslangin si Severin ngunit lahat sila ay nabigo. Base doon, inisip niya na si Severin ay maaaring isang profound master sa level 8 o 9. Kaya inakala niyang hindi magiging problema para sa isang Warrior King na patayin si Severin. Bukod pa rito, marami siyang natutunan tungkol sa attainment nang makarating siya sa Southlink City at nadiskubre niyang karamihan sa maliliit na lungsod ay walang Warrior Kings. Destinadong mamatay si Severin ngayon na may dala ng 6 na Warrior King si Mia. Sa wakas, nakahanap ng kapanatagan ang kanyang puso. Ayos! Patay na siya sa pagkakataong ito. Oh, narinig ko na may 6 siyang bodyguards at malalakas din sila. Hinihinala ko na lahat sila ay profound masters. Kaya nyo rin ba silang patayin? Siyempre kung handa ka nang makasama ako. Lumapit si Mia at kumapit sa braso ni Edward. Kinilabutan si Edward nang maramdaman ang malaking katawan ni Mia na nakadikit sa kanya. Hindi siya sanay sa ganoong pakiramdam. Lalo na't dati ay maraming magagandang babae ang pumapansin sa kanya at hindi siya nawalan ng babae sa buhay noon. Anong problema? Hindi mo ba ako gusto? Nang mapansin ni Mia ang reaksyon ni Edward, nagtampong tanong nito. Mabilis na nagpaliwanag si Edward. Hindi, gusto kita pero hindi lang ako sanay. Kabanata 740, masyado nang halata na alam ni Mia na nagsisinungaling si Edward. Hindi naman mahalaga, alam kong kailangan ng oras at pwede natin gawin ito dahan-dahan. Dagdag pa niya matapos mag-isip. Edward, hindi ba't dapat ipakita mo naman kahit konting pasasalamat sa pamamagitan ng paghalik sa akin dahil tinutulungan kitang maghiginti? Halos mas amid si Edward at muntik nang iluwa ang kape na nainom niya. Talagang natakot siya, hindi ba't masyado pang mabilis iyon? Pero hindi bibitawan ni Mia ang pagkakataong ito. Nahihiya pa siyang sinabi, hindi. 26 na ako ngayon at ito ang magiging unang halik ko. Paano magiging mabilis iyon? Napangiwi si Edward bago nagsalita. Miss Mia, kakakilala lang natin ilang araw pa lang. Hindi yata tama na halikan kita ngayon.
Bukod pa doon, napakaraming tao rito sa cafeteria. Hindi maganda at baka masira ang reputasyon mo kung makita nila tayo. Napaisip si Mia at na-realize niyang may punto si Edward. Tumanggo siya. Tama ka. Punta tayo sa kotse at doon muna lang ako halikan. Huwag kang mag-alala, hindi tayo makikita mula sa labas ng bintana. Kahit pa may gawin pa tayong iba, walang makakaalam. Habang patuloy siyang nagsasalita, lalo siyang namumula at nahiya. Kaya't ibinaba niya ang kanyang ulo habang palabas ng cafeteria. Pero, napabuntong hininga si Edward. Gayunman, kinagat niya ang kanyang labi at sumunod kay Mia papunta sa kotse, iniisip ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nang maisara ang pinto, tinitigan niya ang matabang babae sa kanyang harapan at naghalo-halo ang kanyang naramdaman. Kahit ganoon, pumikit siya at mabilis na hinalikan si Mia. Tapos na. Ang bilis naman. Tuwang-tuwa si Mia. Ang bilis masyado. Unang halik ko yun at wala akong naramdaman. Pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Mabilis na tinapos ni Edward ang usapan. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa matandang nakasama niya sa cafeteria kanina. Sinundan nito sina Dayan at ang iba pa pauwi kung saan sila nakatira. Sige, ipadala mo sa akin ang lokasyon. Pwede ka nang umuwi at ako na ang bahala sa susunod. Pagkababa ng tawag, bumalik ang ngiting matagal nang nawala sa mukha ni Edward. Severin, siguradong hindi mo inakalang darating ang araw na makakaganti ako sa iyo. Ngayon ang araw na mamamatay ka. Huwag kang mag-alala, mamamatay siya ngayong araw. Nakangiti si Mia, isinandal ang ulo sa balikat ni Edward, at nagsabi, Edward, manood tayo ng sine pagkatapos nating patayin ang taong iyon. Pagkatapos ng sine, uminom tayo sa bar at pagdating ng gabi, malaya ka nang gawin ang kahit ano sa akin. Dahil ipinangako mo ng magiging lalaki kita. Napalunok ng malakas si Edward sa sobrang kaba. Pilit siyang ngumiti. Mia, parang masyado itong mabilis. Pwede ba nating dahan-dahanin? Pero ipinangako mong pakakasalan mo ako at titira ka sa akin. Hindi ako naniniwalang mabilis ito. Nakangiti si Mia. Tandaan mo, nangako ka na sa akin. Kapag nang ahas kang baliin iyon, uutusan ko ang mga tauhan ko na patayin ang pamilya mo.